Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Maaliwalas na. Mukhang nakaalis na yung bagyong Krising. Kaya po bukas tuloy-tuloy po ang trabaho natin. Ang dami pong trabaho na hindi namin nagawa nitong mga nakaraang araw dahil nga po sa lakas ng ulan. Ito po mga kapatid, itong high ace na to, ito po ay kay Sir Wally Bayola. Bumalik po dito sa amin. Ang problema naman ito ay kapag umaandar ay bigla na lang namamatay. Ito po yung kanyang high ace, kaya lang hindi ko na po siya na-video nung dumating siya rito dahil ako naman ay wala. Kaya po itong kanyang Grandia na to, aayusin natin. Malamang ang may problema po ito sa suction control valve. Pero i-check ko na rin po lahat, pati yung mga injectors, kasi nung in-scan po ito, nung aming supervisor dito kay Rudy, ay nagne-negative po lahat yung 4 na injectors doon sa kanyang data stream. Ngayon mga kapatid, ako po'y mahilig sa luma. Meron po akong nabiling sasakyan sa halagang 10,000 lamang. Pero aayusin ko yung ilang mga problema niya. Nakabili po ako ng owner na mura lang. OTJ na mura lang sa halagang 10,000. Pero hindi ko po ito ibebenta ha. Ito pong owner na to ay gagamitin ng mga tao namin dito. Kung halimbawa may uuwi ng probinsya, sabi ko sige, pwede niyong gamitin yan. Sa halagang 10,000 piso, ako po ay nakabili ng owner. Pero yung kay Kuya Dario, naku, napakamahal nun, 500,000 pesos. Pero yun po ay nandito pa po sa amin, nandun sa aking extension sa Cainta. Dahil inaayos pa po namin yung ilang mga electrical problem pa, maging yung handbrake ay doon ko na po pinapatapos. Ito, pakita ko po sa inyo yung owner na to. Oh, daanan ko to sa 86. Ayan. Ito po yung nabili kong owner type Jeep. Wow! Semi-stainless siya. Yung katawan niya ay galvanized na. Pero yung kanyang fender at saka yung hood at saka itong pinaka-windshield, ito po ay stainless na. Kaya lang mga kapatid, medyo malakas to sa gasolina. Kasi po ito ay mayroong makina na 13T. Naku, malakas po sa gasolina to. Pero okay lang, napakaganda pa rin naman ng pag-andar po nito. Pakita ko po sa inyo ha. Ayan, ang makina po niya, ang laki oh. Ito po yung mga pangarera ng makina nung araw. Ang pagkakaalam ko, ito yung nakalagay sa Toyota Macho. O, tingnan nyo po ang makina oh. Aba, pwedeng lumaban to kay mamahaling owner type Jeep. Yung naka black top po na 4AGE. So ito po ang ating panlaban doon. Kaya lang ito, ang alam ko ito ay 1800, 1.8 liter na makina. Napakaganda pa po ng andar nito mga kapatid. Kaya sigurado kapag ito ang ginamit ng mga tauhan natin, nauuwi sa Bicol, nako, mabilis lang silang makakarating. Huwag lang silang makakarera sa superhighway. Ito po yung 10,000 halaga na owner type Jeep. Ito po ay malayo-malayo doon sa 500,000 na OTJ ni Kuya Dario. Hi Kuya Dario, tawag ka po sa akin isang araw para magkausap po tayo. Pagbalik mo, maayos naman ang owner type Jeep mo. Meron na lang kaming ilang mga nire-refine pa doon sa kanyang electricals. Okay, start ko po itong owner type Jeep. Tingnan natin kung maayos-ayos pa. O, 1 click pa po yan, no? O, ito po kasi ay nakakarburador. Hindi po katulad nung kay Kuya Dario na naka-ano na po yun, naka-EFI. Hirap lumabas ha. Lagi sa nandyan ko eh. Baka may ano na naman dito. Baka may magsabi na nakadikit ang aking tiyan sa manibela. Ba't tayo mamatay na ilaw? Ayun. Okay, since papalitan naman natin to ng manibela, mga kapatid, yung electric power steering, i-convert na rin natin yung electrical wirings nito doon sa manibela na ipapalit natin na pang electric power steering. Okay, ito po yung karburador, mga kapatid, tignan nyo. Ayan o. Ito yung karburador, ito yung ignition coil. Okay, ito yung mga spark plug nandyan sa ibabaw. Ayan, re-revolution natin. Lakas, ang bilis nito. Naku, kaya lang malakas to sa gasolina. Yung mga mayroong owner type Jeep dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pwede natin gawing aircon yan, pwede natin gawing electric power steering yan, at hindi na kayo mamumroblema na maghanap ng mga gearbox na power steering. Talagang ang papalitan na lang natin ng electric power steering. Ito, ang tigas oh. Tigas oh. Para maliko mo. Oh. Kaya yung ibang mga naka-owner type Jeep, ay nawawalan sila ng gana na gamitin yung kanilang mga owner, yung mga kanilang mga OTJ, dahil nga ang bigat talaga ng
manibela, oh. Ngayon, tapos na po ang problema nyo. Sa murang halaga, pwede nating i-convert ng electric power steering ang inyong mga owner type Jeep. Abangan nyo po itong owner type Jeep po na ito, ha. 10,000 lang ang halaga nito. Mahal pa yung bibiling kong electric power steering dito at yung electric aircon na ilalagay ko. So since ito po ay naka-hard top na, yan, pati yung gilid, ito ay papalitan ko na lang ng sliding window katulad nung sa high ace po na yun. Dahil ito po ay i-aircon natin. Ito naman bubuin na natin yung pintuan nito at maghahanap po ako ng mga pintuan ng mga Wrangler Jeep na mga original. I-adapt ko na lang po dito para maganda po yung pinto na ating ilalagay. Siyempre, naka-power window na rin po yun. Tapos, electric aircon, meron pa akong stock dito. Lalagyan po natin to ng electric aircon. Kayang-kaya naman ito ng makina. Palitan ko ng malaking alternator na 110 amperes. Sigurado, mag-i-enjoy po yung mga tauhan ko dito kapag gagamitin na nila. Itong owner type Jeep na 10,000 lang ang halaga. Kanina lamang po mga kapatid, meron na naman akong nabiling isang sasakyan. Ito naman po ay 4x4 na Nissan Eagle pickup na Pathfinder. Ito, pakita ko po sa inyo. Ito po mga kapatid, yung Nissan Eagle Pathfinder na 4x4. Pickup po siya. Mura ko lamang po itong nabili. Pero ulitin ko po, hindi ko po ito ibinebenta. Ipinapakita ko lamang po sa inyo, itong nabili kong sasakyan na ito, sa murang halaga, na magagamit naman po namin ito dito sa aming shop. Kasi minsan, bibili kami ng makina, sasakay ko sa Lalamove, galing ng Blooming Treat, 1,300 din ang binabayaran ko. Minsan naman, may i-deliver kami. Minsan naman, meron talagang kailangan na hilahin or ilusong sa mga baha, sa mga putikan. Ito pong Nissan Pathfinder po na to na Eagle, ito po ay 4x4. Kaya po talagang mapapakinabangan namin. Tingnan nyo po doon sa loob. Ayan, 4x4 po siya. Ayan, tingnan nyo, dalawa cambio. At ito po ay umaandar. Ang kagandahan po dito. O ayan, ang ganda pa rin po talaga ng tunog ng makina. Ngayon mga kapatid, hindi ko po kayo iniinggit. No? Ito po, yung mga nabibili ko pong sasakyan, ay talaga namang sa tingin ko, ay pakikinabangan. Kahit na luma na po itong mga sasakyan na ito, ay malaking tulong po nito sa inyong mga pang-araw-araw na pagbabiyahe. Tulad lang nito, aalis lang nung bagyong Krising. Kung ikaw ay mayroong ganitong mga sasakyan, pwede mo talaga itong ilaban, no? Isugod sa mga malalakas na bagyo na yan or kahit na may mga baha-baha pa kasi ito naman ay hindi naka-computer. At ang maganda dito, 4x4 po ito. Kahit naputikan ang iyong lulusungin ay mapapakinabangan mo po ito. Ngayon, ang gagawin ko po dito, dahil ito yung unang-unang araw na ipapakita ko sa inyo, itong Nissan Pathfinder po na ito, papipinturahan ko yan, papaayos ko, ililip ko po yan, palalakihin ko yung gulong, dahil malaki naman ang makina nito, 3.0 po ito, at ipapakita ko po sa inyo kung ano ang magiging itsura nitong 1996 model na Nissan Pathfinder after po na ito ay ma-set up na ni Autorans. Kaya nga po sabi ko, kung meron kayong mga lumang sasakyan, no? At ganito pa ang kanyang kondisyon, yung hindi pa naman talaga bulok na bulok at maganda pa yung kaha, maganda pa yung makina, bakit hindi nyo na lang yung gastusan at pagandahin, i-set up dahil malaking tulong pa rin po yan. Kesa naman bumili ka ng mga bagong sasakyan ngayon na kapag nagkaroon ng problema, ang ginagastos nyo ay daan-daan libo, nasira ang transmission o kaya bumangga at ang mga pyesa ng mga bagong sasakyan ngayon medyo may kamahalan po talaga. Pero kung gusto mo naman talagang bumili ng bago, wala naman pong problema yon. No? Trophy mo yan sa iyong kasipagan, trophy mo yan sa iyong pagtatrabaho. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung meron kayong lumang sasakyan na maayos pa at maganda naman ang kanyang kondisyon ng makina, ipaayos nyo po yan. Marami pang mga talyer na pwedeng tumanggap niyan kung kayo'y nasa mga probinsya. At narito po si Autorans na pwedeng magbigay sa inyo ng mga tips na inyong matatanong po ako kung anong mga dapat gawin para po mabuhay ulit yung mga sasakyan na may mga sentimental value na po sa inyo. Mga kapatid, ito na yung mga OR, CR nung binili kong dalawang lumang sasakyan. Lumang mga modelong sasakyan na kung iisipin mo, dapat pinagpapahinga na. Kaya lang, maganda pa naman yung owner. Maganda pa rin itong Pathfinder. Ito pong Pathfinder ay August 30, 1996. At ito naman pong owner type Jeep ay
February 11, 1998. O ito yung mga original niyang papers. Ngayon, mga kapatid, pag bibili kayo ng sasakyan ha, kahit sabihin mong lumang-luma na yan, hanggat maaari ay kompleto kayo sa papeles. Ayan, may deed of sale, mayroong corporate secretary certificate. Kung halimbawa yan ay galing sa kumpanya, napaka-importante po nun. Pati yung mga Xerox nung ID nung nagbenta. Kasi kung wala yon, baka mamroblema po kayo sa LTO kapag yan ay ipapatransfer nyo na. Okay mga kapatid, alam nyo po, ngayon po kasing mga panahon na to, ako si Otto Ranz, ako'y ligayang-ligaya or excited po ako na mag-restore ng mga lumang sasakyan. Katulad po nung ginawa ko kay Mong Pagong, di po ba? Lumang Volkswagen Beetle na pinalitan ko pa yung mugs, low profile na gulong doon kay Mong Pagong. Tapos nilagyan ko rin siya ng electric aircon, nilagyan ko rin siya ng electric power steering. Tapos ngayon nga po, kaya wala siya dito, ay pinapaayos ko na yung upholstery ni Mong Pagong. Kaya pag nakita nyo yan, pag lumabas na doon sa upholstery shop, aba, magandang-maganda po ang loob niyan. Ngayon, kung bakit ko po sinasabi sa inyo na ako'y ligayang-ligaya at excited tuwing ako ay magre-restore ng sasakyan, kasi naman, halos lahat po ng mga pyesa, halos lahat ng mga upgrade materials, yung mga inilagay ko nga dyan kay Mong Pagong ay nabibili mo na sa market, nabibili mo sa online. At ang sarap mag-testing, ang sarap maglagay ng mga electronics sa mga sasakyan natin. O di ba kayo nga, kung ano-ano yung mga binibili nyo dyan sa online at inilalagay nyo sa inyong mga sasakyan. Ganon din naman ang ginagawa ko sa mga sasakyan na nire-restore ko. Katulad ng Pajero, mga Fieldmaster, o pati yung mga Exceed na Pajero, kahit yung lumang mga Pajero na naka-gearbox, kinonvert ko na po ng mga rack and pinion. Samantalang nung araw, yung mga galing sa Japan ng mga sasakyan, yung dinadala dyan sa Subic, di ba? Papalitan niya ng rack and pinion, maghahanap lang sila ng rack and pinion na babagay doon. Kaya lang, ang problema, maliit ang liko kapag ka doon sa kaliwa kasi hindi naman yun yung original niya. Pero ngayon, mga kapatid, kung halimbawa kailangan mo talaga ng rack and pinion para ipang-convert mo sa isang Pajero, sa crosswind, yan ay mga naka-gearbox, meron na po talagang nabibili. Saktong-sakto, brand new, kaya hindi mo na masasabing yun ay converted lang. Yun po ay magiging upgrade. Nung araw po kasi ang usapan kapag ka ikaw ay magre-restore ng isang sasakyan, kasi nga maraming mga magagaling talagang mag-restore, yung ginagastusan talaga ng malaki. Yung mga lumang sasakyan na nire-restore nila, ang usapan kasi doon, ibalik mo yung mga original, yung mga pyesa. Talagang hahanap-hanapin mo yan kung saan ka maghahanap ng mga pyesa na yon. Ngayon kasi, ako, para sa akin, hindi ko kailangan mag-restore. Ang kailangan ko, i-upgrade yung sasakyan na luma para naman maging masarap siyang gamitin. Yung lumang sasakyan, ang bigat-bigat ng manibela. Diba, hindi siya naka-power steering. O, i-upgrade ko yan ng electric power steering. O, yung Volkswagen, wala siyang aircon. O, lalagyan ko ng aircon, pero hindi yung katulad nung mechanical na nakakabit dun sa makina. Biro mo, 1,300 na nga lang, or sabihin mong 1,400 or 1,600. Lumang modelo pang makina yan, nakakarburador yan, lalagyan mo pa ng malaking compressor ng aircon, humihina po yung makina doon. Kaya ano ang inilagay ko? Ang aking naisipan ay lagyan siya ng electric aircon. Marami po sa inyo na katulad ko ring mag-isip. Diba? Maraming mga technical na tao na hindi nga lang niya talaga ma-apply yung kanyang pagiging technical na tao dahil busy, nag-oopisina, wala siyang mga gamit, wala siyang talyer na katulad ko na meron dito. Kaya nga po, kung kayo lang talaga ay magbibigyan ng pagkakataon na i-upgrade nyo yung mga sasakyan, baka po dumami ang katulad ko na mga shop na ganito po ang ginagawa. So si Mong Pagong, pinalitan ko na rin po ng digital na stereo po yan. At yan ay may Bluetooth pa. O, hindi ba? Noong araw, hindi mo magawa yan. Noong araw, pag maglalagay ako ng malakas na sound system, magre-rewind pa ako ng transformer para doon sa booster. O, pagka ang gagamitin kong transistor ay MJ2955, yung power transistor, yan, kahit idikit mo sa body ng sasakyan, sa ground, walang problema. Pero meron pang isang transistor, power transistor na ginagamit, yung 2N3055, yung kapag nadikit sa ground, naku, nag-spark, nasusunog. Kaya ang madalas na ginagamit doon ay yung power transistor na MJ2955. O hindi nyo alam sinasabi ko ha. Kasi nga po ako, nung araw nagkaroon din ako ng shop dyan sa JP Rizal. So halos lahat ng mga patok na jeepney na bumabiyahe dyan sa Guadalupe Top, no, sa Heran, pati sa San Andres Bukid, yan, dumadaan yan doon sa
lugar ko, doon sa JP Rizal Makati, at nagpapatugtog ako ng malakas doon. Kaya alam nila, meron palang technician, meron palang electronic shop doon na gumagawa ng mga malalakas na mga sound system. Noon, nung panahon na yon, kung ano lang yung available na makikita mo sa mga tindahan, yun lang ang mabibili mo. Walang internet, walang yung mga online na ganito na Lazada, Shopee, eBay, wala kang makikita na mga ganun. Kaya ang gagawin mo, pupunta ka pa sa Raon, pupunta ka pa dyan sa Dico para humanap ka ng mga gadgets, humanap ka ng mga ready-made na mga amplifier doon, no? Yung buo na isasalpak mo na lang. Ganun ang mangyayari sa'yo. Kaya limitado. Pero ngayon, mga kapatid, yung mga luma nyong sasakyan, kaya nyo na ngayong isipin kung anong gusto nyong mangyari sa pamamagitan lang ng cellphone. Magkano ba ang shock absorber? Magkano ba yung ilaw na yan? Magkano ba yung mga LED lights na yan? Magkano ba yung busina na yan? Nakikita nyo na sa online. Ang dami nyong pwedeng i-apply na ngayon dun sa mga napag-aralan nyo. Dahil kung halimbawa kayo nga ay technical na tao, titingin lang kayo sa inyong cellphone, malalaman nyo na kung ano yung mga gusto nyong ilagay sa inyong mga sasakyan. So ang ibig ko lamang pong iparating sa inyo dito, yung mga luma nyong sasakyan, mas madali na po siyang i-upgrade ngayon, mas madali na siyang i-restore ngayon. Kahit pyesa ng ibang modelo or ibang brand, pwede mong gamitin sa sasakyan mo. Hindi katulad noong araw. Ngayon, pwede mo nang ikabit yung shock absorber ni Toyota, papunta dito kay Mitsubishi. Marami po. Pati nga po yung sa mga modelong sasakyan, sa sensor pa lang, nagkakapahiraman na po sila. Alternator, pwede mong ipaglipat-lipat sa kahit saan. Gagawan mo nga lang ng bracket. Kaya nga po, yung mga shops na katulad po namin na nagpa-fabricate, no? Gumagawa kami ng mga mountings, yung mga bracket na yan. At siyempre, maalam din naman po kami pagdating sa mga electricals. Kaya po yung mga conversion na yan, madali lang po sa amin. At meron din akong sariling torno dito. Meron akong milling machine, meron akong lathe machine, na kapag kailangan gumawa kami ng pyesa, gumawa kami ng mga bushings, ay nagagawa po namin kaagad. Kaya nung 80s, saka nung 90s, bihira po talaga yung magarbong mga sasakyan na makikita mo. Pero ngayon, sisimulan po ni Autorans, at alam ko yung iba dyan, ganun na rin ang ginagawa. Yung mga OTJ nila, ang gaganda. Ako, bilib nga ako dun sa mga gumagawa ng mga OTJ na yan. Sumablay lang talaga itong kay Kuya Dario, yung 500,000 na OTJ. Kasi medyo sablay yung pagkaka-wirings, pati yung pagkaka-develop or pagkakabuo ng mismong sasakyan na yon, may mga konting mga pagkukulang yung gumawa. Pero bilib din ako sa kanila dahil yung ganda, yung itsura ng mga OTJ na yan, ay nakuha nilang maipakita sa maraming tao. Kaya nga marami rin ngayong bumibili. Kaya lang, yung safety ang napakadelikado. Kaya po itong gagawin kong OTJ na ito, aayusin ko pa yung manibela niyan dahil masyadong masikip. Hindi nga ako makababa kanina. Pati yung kanyang airbag, ay kung kakayanin kong mapagana, yung airbag nung bibiling kong electric power steering po na yun, ay papaganahin ko. Ngayon, yung harapan nun, lalagyan ko yun ng dashboard para po hindi delikado kung sakali mang magkaroon ng matinding impact or mabangga yung sasakyan. At yung dashboard na ilalagay natin dyan, yung kahit paano ay safe kapag ka umuntog doon yung tao kung magkaroon man ng problema. Kaya itong Toyota Crown ko, pinalitan ko po ito ng 7K na carburetor. Ito po ay 2.8 liter. 6-cylinder straight 6 po yung makina po nitong Toyota Crown na yan. Pero inalis ko yung dati niyang karburador dahil napakalakas po talaga na kumonsumo ng gasolina. Pinalitan ko yan ng 7K na carburetor. Yung karburador na yun, yung nakalagay doon sa mga FX nung araw. So ngayon, matipid na siya sa gasolina, pero mas titipid pa yan kapag napalitan ko na rin yan ng electric aircon. Kaya po, kung meron kayong Toyota Tamaraw, Toyota Revo, meron kayong Adventure, meron kayong Crosswind, mga lumang Pajero, at ito nga, katulad nitong Nissan Pathfinder na to, na 1996 model, at maayos pa yung kaha, medyo hindi pa dilapidated, or kung sakali mang ipa-restore mo, ay hindi ka namang gagastos ng malaki sa body repair at doon sa mga pyesa niya, i-restore nyo na lang, paganahin nyo na lang ulit, kasi itong mga panahon ngayon, katulad nitong nagdaang bagyo na Krising, marami na naman po akong tawag na natanggap. Kanina, halos maubos yung panahon ko sa pakikipag-usap doon sa mga nalubog dyan sa baha po sa Manila. Ang dami pong nalubog na mga sasakyan dyan na hindi nila ini-expect na magkakaganon.
Kasi nga po, parang nabigla sila, dati namang hindi lumulubog, ngayon ay tumataas ang tubig. Ayaw na raw umistart. So sabi ko, huwag nyo nang pilitin na umistart, baka lalong lumaki ang problema. Kasi nabasa ang mga modules. At meron naman doon, lubog daw sa baha mismo yung transmission. Ngayon, ayaw nilang gamitin, baka daw magka-problema. Siyempre, pagdating sa ganyan, kailangan talaga ng expert na pag-check dyan at pagdadiagnose. Dahil kung halimbawa, napasok nga ng tubig yung transmission mo, pwede talagang magkaroon ng malaking problema at masira yan at lalaki ang gastos mo. Kaya itong mga bagong sasakyan ngayon, oo, bago siya. Milyones ang halaga. Pero kapag iyan ay ilubog mo or malusong sa mga baha na ganyan, ay nako, talagang matatakot ka sa gastos kapag iyan ay nagka-problema. Pero itong mga lumang sasakyan na sinasabi ko po sa inyo na pag-aari nyo pa, baka naman pwedeng iyan ay ipaayos nyo para merong kang panghalili. Sa tuwing magkakaroon ng ganitong mga bagyo, mga baha at mga unos at ikaw ay makakalabas pa ng bahay mo, magagamit mo pa para naman matulungan ka rin sa iyong mga pagbabiyahe. Mga kapatid, sana po nakatutulong po sa inyo ang ganitong mga vlogs. Ito namang mga lumang sasakyan, mayroon pa ring pag-asa na iyan ay maisaayos kapag ka po nakatsyempo kayo ng mga mekanikong hindi madadaya. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.